Okay, hello, kamusta? Okay, so happy Monday, no? Happy Monday. So I hope you're doing great. I hope okay naman kayo, no? I hope na excited pa ka rin kayo this Monday. And ayun, gusto ko lang kayo kamustahin. And kung sino man nanonood, okay, mag-comment dyan kung saan ka nanonood. At kamusta ka naman? Okay, good evening sa'yo. Okay, so hintay lang tayo ng konting attendees dito sa ating live coaching. Actually, 8 o'clock na. Yes, 8 o'clock na. Okay. So yun, happy Monday. Happy Monday. So, kamusta naman? Kamusta naman ang Monday? Kamusta naman ang business? I hope okay pa rin kayo. Okay, I hope na ginagawa niyo pa rin yung mga kailangan gawin, no? Mga income producing activities katulad ng pagbabasa, pagbibigay ng value, no? Ayun, mga ganung mga bagay, kumakausap ng prospects. Okay? So, yun. So, kamusta? So, kung nanonood ka, i-comment mo dyan sa baba kung saan ka nanonood. Okay? At saka, good evening sa'yo. Good evening. Okay. So, basically, itong coaching na to, itong masterminding na gagawin natin this evening, gusto ko lang mag-share sa'yo na I hope na makatulong sa'yo kasi ito rin, no, isa rin tong bagay na tumulong sa akin sa business ko. Actually, yung pinangalanan ko to, the certain challenge, no? The certain challenge that could help you progress in your business. Kasi marami rin ako nakakausap, no, ng mga prospect or mga entrepreneurs na nahihirapan sila magkaroon ng progress sa kanilang business. Yung parang nafe-feel nila parang alam mo yung parang stagnant sila, na parang walang nangyayari sa business nila, or yun, yung parang hindi nila alam kung paano kumilos, paano umusad, no? Parang nafe-feel nila parang stuck na sa ganitong level yung business nila, tapos di na gumagalaw, no? Tapos pinaka nakakalungkot pa dito, nafe-feel din nila na bumabagsak yung business nila. Okay? So, meron ba dito yung parang nafe-feel na parang ganyan yung business nila, na parang nahihirapan gumalaw yung business nila, okay, na hindi gumagalaw, na parang kailangan ng progress, in short. Okay? So, kung yun yung pakiramdam mo, okay, I'm very excited para sa kasi itong challenge na to, ito mismo yung tumulong din sa akin para magkaroon pa ng palaging progress dito sa business ko. Okay? So, ano ba tong challenge na to? Ano ba tong challenge na to na pwedeng makatulong sa business mo? Basically, itong challenge na to, I think doing something that you fear. Okay? Doing something na nakakatakot, na kinakabahan ka sa business mo, no? So, kanina nag-post ako sa social media na ayun na nga na isang fear ko nga is yung kumausap ng prospect, no? Katulad may tumatawag sa akin na prospect sa phone ko. Minsan hindi ko na sinasagot, no? Minsan kung ano na ginagawa ko para iwasan yung tawag na yun, para iwasan na makausap yung prospect na yun. Pero yung nakakatuwa dito, bago pala, okay, habang nagre-ring yung phone na yun, no? So isang umaga bigla na nagre-ring, tapos nagising ako, may tumatawag sa phone ko, no? Hindi ko alam yung number. Tapos nung ganon, habang tumutunog yung phone ko, okay, iniisip ko kung anong gagawin ko. Iniisip ko kung ano bin dapat kong gawin. Kung sasagutin ko ba o hahayaan na lang. Okay, kasi nasa isip ko paano kapag ma-reject ako, paano kapag mali-mali masabi ko, no? Paano kapag nag-fail ako, hindi ako kikita. Yung ganong klaseng bagay. Tumatakbo sa isip ko habang tumatawag yung phone. Habang tumutunog pala yung phone. Actually, lumipas pa yun sa totoo lang eh. Okay, lumipas pa yon yung pagtawag kong yun. Yung pagtunog ng phone na yun, lumipas pa yon. Okay, in short, ayun, hindi ko nasagot nung una. Tapos yung pangalawa at pangatlo, okay, pangalawa hindi ko na naman nasagot dahil nga sa kakaisip kong ganong klaseng bagay. Pangatlo doon ko sinagot. Okay, kasi tumakbo na talaga sa isip ko, umiikot na talaga sa isip ko na kailangan ko kumita. Okay, kasi sawa na ako mag-struggle, no? Lagi na lang ako pinapagalitan ng magulang ko, okay, na lagi ako pinagtatawanan ng mga kaibigan ko na hindi ko kayang kumita, na sinasayang ko lang yung oras ko dito sa business na to, yung ganong klaseng bagay. Okay, so ang ginawa ko, sinagot ko yung phone na yun dahil doon, no? Kailangan na parang
Totoo lang nga, parang bago ko sagutin, parang sa loob ng isip ko na parang sumisigaw ako, ito na, parang ganun. So pag sagot ko, ayun na nga, prospect nga, okay, prospect, sabi niya, good morning, si Raymond Tabaque po ba to? Ang ganung klaseng bagay, no? Kasi napanood ko yung video mo, napanood ko yung video presentation ng business mo. So nagtatanong lang ako, gusto ko na gusto ko na magbayad sana. Paano ba, okay, saan bangko ba ako magde-deposit yung ganong klaseng bagay. So, ang simple lang pala, no, sa totoo lang pala, kapag sinasagot ko pa yung phone, okay, it's something that I fear, no, at saka yung nakakalungkot nga, nung kinausap ko yung prospect na yon, okay, nung kinausap ko yung prospect na yon, sana pala marami na ako na close na sale. So, nasayang, in short. So, ibig sabihin, dahil sa fear ko na yun, okay, sobrang dami akong progress sana na nagawa sa business ko. Okay? Ang dami sanang opportunity na nangyari, pero hindi ko siya ginagawa dahil sa fear na yun. Okay? Kasi ito nga once na hindi mo ginagawa yung isang task na nakakatakot or malaki or mabigat na task, okay? Palaki yun ng palaki kapag iniiwasan mo. Okay? Kapag iniiwasan mo yung task na yun, palaki siya ng palaki na tipong nakakatakot na talaga siya. Okay? What do you mean na nakakatakot? Yung alam mo yun, yung parang kapag nakita mo siya, iiwasan mo siya. Okay? So, nangyari, yung phone call kasi, actually, marami rin akong prospect talaga na tumatawag sa akin. Pero hindi ko sinasagot. At since lagi kong iniiwasan yun, no? Lagi ko ini-ignore. Okay? Ang nangyayari, since ini-ignore ko siya, ayun, nung nakaharap ko na, ang laki na niya, nang iniiwasan ko na nga, no? So, pero nung kinausap ko yung prospect na yun, wala naman palang masama nangyari sa akin. Ano, sabihin, hindi ako namatay. Parang ganong klaseng bagay. Hindi naman ako, wala namang hindi naman ako nag-fail, no? So, may mga bagay talagang ganon dito sa business natin, no? Na parang nakakatakot siya, okay? Kasi nasa fear natin siya, pero kapag ginawa mo na siya, wala lang pala, no? Sobrang simple lang talaga. Okay? At ito yung nakakatuwa dito, yung nararamdaman mong takot, mawawala siya. Okay? Ibig sabihin, hindi naman pala katotohanan yung nararamdaman mo. At ito pa yung nakakatuwa dito, kapag nararamdaman mo yung takot, okay? Kapag nararamdaman mo yung challenge na yon, okay, na kailangan mong harapin, ibig sabihin pala yun, papunta yon sa goal na gusto mo. Okay? Katulad, gusto mo nang kumita sa business mo. Okay? Gusto mo na talaga kumita, pero hindi mo maintindihan kung ba't di ka kumikita. May mga everyday challenges ka na mararanasan, no? May mga everyday challenges ka na mararanasan na china-challenge ka or tinatakot ka. Okay? Katulad yan, may mga prospect na tumatawag sa'yo. Yun yung isang way, okay? Yun yung isang way na para yun yung isang daanan mo, okay? Or isang pathway mo papunta dun sa goal na gusto mong makuha. Okay? Pero karamihan ng mga entrepreneurs or marketers, iniiwasan nila yung phone kasi yun na nga, natatakot silang kumausap ng prospect. Pero yun na nga isang paraan para papunta ka dun sa goal na yun. Yung challenge nyo kapag ginawa mo. Katulad, iniisip mo din, no? Katulad, iniisip mo na kailangan mo mag-video. No? Kailangan mo mag-video, kailangan mo mag-ganito. So, kinakabahan ka, natatakot ka na mag-video. Okay? Kinakabahan ka na tinatakot ka nung camera, tinatakot ka ng pag-iisip mo. Okay? Na tinatakot ka talaga, no? Pero kaya mo pala nararamdaman yun, okay? Kaya mo pala nararamdaman yung takot na yun kasi nag-i-expand mo yung comfort zone mo. Okay? At kapag sa business, kapag in-expand mo yung comfort zone mo, that's a very good thing, no? Okay? Hindi lang ito manggagaling sa akin kasi sa tingin ko nababasa mo yun sa books, diba? Na para kailangan mo maging successful, kailangan mo mag-expand ng comfort zone, diba? Hindi lang sa akin galing yan, sa lahat talaga ng experts na mababasa mo dyan, lahat ng expert speakers na maririnig mo, yun yung sinasabi nila, no? So ibig sabihin, kapag in-expand mo yung comfort zone mo, papunta ka pala dun sa goal na gusto mong makuha, no? Katulad ng pagvi-video, nung umpisang pagvi-video ko, sobrang tinatakot talaga ako ng pagvi-video, no? Katulad, kinakabahan ako kapag kumakusap ako sa phone or nagvi-video dito sa harapan, no? Nagvi-video ako dyan, kinakabahan talaga ako. Okay, kasi yun, natatawa ako sa sarili ko, sumukha akong ewan, no? Pero yung pala, kaya ako pala nararamdaman yun kasi ni-expand ko yung comfort zone ko. Okay? At nung ginawa ko yung challenge na yun, no, na mag-video ng maraming videos,
dahil doon tumaas yung competitive edge ko, okay? Mas nakilala ako ng mga tao kaysa ng mga karaniwang mga marketers. Okay? So, ibig sabihin yung challenge pala na yun, yung fear na yun, na naramdaman kong yun, isa pa lang yung way para mapa-expand mo yung business mo, para ma-expand mo yung progress na ginagawa mo or sa nangyayari sa negosyo mo. Okay? So, kapag ganun pala, no? Kapag nakita mo pala yung fear mo, yung takot mo, or yung challenge na malaki na nangyayari sa business mo, kapag pala tinrato mo yun na parang isang stepping stone, okay, na kapag parang papunta ka sa hagdan, no, parang umaakyat ka sa hagdan, kada isang hakbang doon sa hagdan na yun, papunta sa goal mo, kapag tinrato mo pala yung nararamdaman mong fear, nararamdaman mong comfort zone, or yung nararamdaman mong challenge, no, kapag tinrato mo yun na parang isang hakbang papunta doon sa goal mo, okay, grabe, magiging unstoppable ka talaga kapag nagkaroon ka ng habit na hinaharap mo kada fear na nararamdaman mo, no? Yun yung talagang magbibigay sa'yo ng strength, no? Yun yung magbibigay sa'yo ng strength, tapos hopefully or eventually, hindi hopefully, eventually mapupunta ka dun sa income na gusto mo, mapupunta ka dun sa resulta na gusto mo. Okay? So, ewan ko lang kung naranasan nyo ng ganito, katulad, isip ka ng isip kung paano ka magkakaroon ng resulta, no? Isip ka talaga ng isip. Tapos, may mga times talaga na nakakaisip ka ng ideas, katulad ng paggawa ng video, paggawa ng post. Okay? Tapos, kapag nandun ka na sa Facebook na kailangan mo mag-post, parang naiinis ka sa sarili mo or na-challenge ka kung ano ba yung kailangan mong sulatin, no? Ano ba yung kailangan mong i-post? Yung ganong klaseng bagay. Okay? So, yung pala yun, no? Kaya mo pala naiisip yun, kaya mo pala nararamdaman yun. Kasi yung pala yung isang challenge o isang hakbang papunta dun sa goal na gusto mong makuha. Okay? Tapos, kapag nagawa mo na siya, kapag nagawa mo na yung post na yun, okay? Kapag nagawa mo na yung post na yun, ngayon, may bagong challenge na mangyayari sa'yo. Katulad, kailangan pala araw-araw mo siyang ginagawa. Kailangan pala consistent mo siyang ginagawa, no? So, yung isang way dito is wag kang makikinig dun sa nagda-down sa'yo. Wag kang makikinig sa sinasabi sa'yo na hindi mo kayang gawin. Okay? Kasi may mga challenges talaga na mangyayari sa'yo na pinipigilan ka niya na gawin siya. May mga challenges kang mararanasan na pinipigilan ka niya, na mag-post araw-araw. Pero yung pala, kaya mo pala nararamdaman yun. Okay? Kasi yung pala yung isang hakbang papunta dun sa goal mo. Okay? Katulad, nag-video ka na nung umpisa. Tuwan-tuwa ka, natapos mo yung video, naharap mo yung fear mo. Okay? Na-realize mo na gano'n lang pala kadali yun, no? Okay? At saka yun na nga, yung pala, kailangan mo gawin ng maraming videos para makilala ka ng mga tao, para makilala ka ng mga prospect mo. Okay? Kung ayaw mo naman mag-video, pwede ka naman mag-post. Okay? Pwede ka naman mag-type, mag-blog post. Yung ganong klaseng bagay, no? Kapag nagkaroon ka talaga ng habit na hinaharap mo yung kada fear mo, hinaharap mo yung kada challenges na nararamdaman mo, okay? Papunta ka ng papunta dun sa goal mo, Okay? Karaniwang marketers kasi nakita nila yung challenge, sumusuko na at tumitigil na sila. At isang way para ma-separate mo yung sarili mo, okay, isang way para mapunta ka dun sa goal na gusto mo, isang way para magkaroon ka ng progress, okay, para matulungan mo yung pamilya mo, para makuha mo yung resulta na gusto mo, ay harapin mo yung kada fear or kada challenges na nangyayari sa business mo. Okay? Yung ganong klaseng bagay, no? So, itong fear na to, of course, yun na nga, be common sense naman, no? Maging common sense naman na, of course, hindi ka naman pupunta siguro sa isang skinitang maliit, no? Kapag nararamdaman mo nakakatakot dyan, baka hold upin ka. Syempre, common sense na yun, wag kang pupunta doon. Pero pagdating sa business, no? Pagdating sa business, okay, kapag nakakaramdam ka ng fear tungkol sa business, no? Nasa tingin mo naman, sa tingin mo magpa-progress ka sa negosyo mo. At saka syempre, I trust you naman na ethical lang gagawin mo, no? Basta nararamdaman mo na ethical to, okay, na hindi ka gagawa ng something illegal, no? Syempre, maganda kapag ginawa mo siya, no? So, kapag may mga nagtatanong din sa akin na Raymond, ano ba yung mga kailangan kong gawin, no? Ano ba yung mga kailangan kong gawin para magkaroon ng progress? Ano ba yung mga kailangan kong gawin para magkaroon ng simula dito sa business na to? Minsan sinasabi ko sa kanila, ano ba yung nararamdaman mo? Okay? Parang ganun, no? Ano ba yung mga task na sa tingin mong kinakatakutan mo? Ano ba yung mga task na sa tingin mo na nagkakaroon ka ng fear? Okay? Minsan sinasabi nila nahihiya ako.
Okay, katulad, alam kong, minsan sinasagot nila, alam ko Raymond na kailangan ko mag-video pero nahihiya ako. Okay? So actually, yun yung isang way, no? Yun yung isang stepping stone papunta dun sa resulta mo, no? Ngayon, kapag ayaw mo naman ng video, okay, pwede nila sabihin na, Raymond, kailangan ko mag-post. Okay, kailangan ko magbigay ng valuable post, no? Pero yun na nga, hindi ko alam kung paano kasi natatakot ako maglagay ng ganyan kasi baka mamaya kung ano yung sabihin ko, no? Yung ganong klaseng mga bagay. Pero yun na nga na may mga iba akong tinuturuan na gano'n, no? Ang ginagawa naman nila, may iba naman na hindi. Yung nakakatuwa dito, yung mga gumawa nyon, okay, yung mga consistent na yung mga nagiging member sa business ko at saka yung mga tinuturuan ko dito sa business na to. Okay? So, yun yung nakakatuwa dito kasi yun, nagagawa nila magkaroon ng resulta. Okay, nagagawa nila dahil consistent silang ginagawa. Kasi nakakatuwa nga dito minsan na kinakausap nila ako na nagpapasalamat sila na buti nagkaroon sila ng breakthrough idea, okay, or nagkaroon sila ng idea na kada fear na nararamdaman nila, okay, ginagawa talaga nila kasi yung pala yung stepping stone, yun yung hakbang papunta dun sa goals nila, no? So nakakatuwa lang kasi minsan kala mo sobrang komplikado na ng business pero may mga bagay talaga na kala mo sobrang komplikado niya pero yung pala yung mga indication na magbibigay sa'yo, no? Yun yung mga indication na makakatulong sa'yo, okay, para mapunta ka dun sa goal na gusto mo, para mapunta ka dun sa resulta na yun. Kung ano ba yung nararamdaman mo, okay, kung ano ba yung nararamdaman mong fear na kailangan mong gawin sa business mo. Okay, yun pala yung kailangan mong gawin, no? So, ganong klaseng mga bagay. So, katulad, kailangan mo kumausap ng prospect, no? Tapos nararamdaman na natatakot ka doon. Ayun, yung palang isang way, okay, para magkaroon ka ng resulta, no? Katulad may mga nag-i-inquire sa'yo ng mga prospect, tapos ginagawa mo yun, ini-exit mo yung messenger mo, or gumagawa ka ng ibang bagay para hindi siya makausap, no? Wag ka makikinig doon sa fear mo na yun, no? Wag ka makikinig doon sa parang may nagsasalita sa'yo na iwasan mo to, na nakakatakot, okay? Kailangan mo siyang gawin kasi yung indication, sure way, okay, sure indication na papunta ka doon sa resulta mo. Okay, so ano ba yung kinakatakutan mo, no? Ano ba yung fear na nararamdaman mo na kailangan mong gawin? Okay, so kung gusto mong kung sa tingin mo yun, na ano ba yung challenges na nararamdaman mo sa business mo na kailangan mong gawin, okay, pwede mo i-share dyan sa comment sa baba, comment box dyan, okay, para makapagbigay ng suggestion kung paano mo siya susolusyonan, no? Paano mo siya ma-proceed, okay, paano mo siya ma-overcome, okay, para maging productive ka sa business mo, para magkaroon ka ng progress sa business na ginagawa mo. Okay, at saka kung may mga questions ka man tungkol sa business mo, okay, feel free to leave questions dyan sa comments na yan para makapagbigay rin ako ng suggestion, no? Makapagbigay ako ng parang guide, okay, para mag-guide kita sa business mo. Okay? So, ayun. Actually, kasi kapag nag-iisip din ako minsan dito sa mastermind na to, no, na ginagawa natin, minsan nag-iisip lang ng isang idea na pwede ko i-share sa inyo. Pero yung pinaka-purpose talaga nito, okay, is mag-guide kita just sa business na ginagawa mo, no? Gusto kong, alam mo, araw-araw makapagbigay ako sa ng breakthrough idea. Of course, yung mga ideas na binibigay ko sa inyo, yung mga tipong tumatak sa akin, na nag-lead sa akin para maging top 7 income earner dito sa business na ginagawa ko, para magkaroon ng 6-figure income, no, para magaya nyo rin, okay? Kasi yung kaya ko ituro sa inyo, yun yung nagawa ko. Hindi ko pa kaya ituruan kung paano maging 7-figure, no, kasi hindi ko pa siya nagagawa. Pero 6-figure, okay, magagawa ko naman maituro sa iyo yun. At ito yung mga sinishare ko, no. At saka yun yung pinaka-purpose ko talaga kung ba't ko ginagawa tong masterminding na to. Okay, para at least makapagbigay ako sa iyo ng ideas, mag-guide kita, no, parang kung kailangan mo ng mentor, no, at least pwede akong makatulong sa iyo kahit mga konting porsyento lang sa business mo. Okay, so yun.
So yan, may mga nagkaroon na tayo ng mga attendees yan. Si Rolando, good evening din si Rolando. Maria Teresa, okay, good evening. Ayop, mga suki. Jonalyn, no? So thank you sa pag-attend. Kay Dolores daw, mahina yung net. Okay, so chinek ko yung net ko, okay naman siya. So baka sa net mo yun, Dolores. Okay, so yun. So, ano ba to, no? Ano ba yung mga fear? Katulad na yun, isang fear na nararamdaman ko ngayon sa business ko, no? Isang fear na nararamdaman ko sa business ngayon is yung mag-public speaking. Okay, so medyo kailangan ko na mag-expand ng comfort zone ko. Na kailangan kong lumabas na, kailangan personally naman ako magpa-public speaking, magpa-public coaching, no? So, kaya ako inaccept, okay? Kaya ako inaccept yung August 27, yung live event, okay, dito sa business namin, no? Kaya ako inaccept, alam ko magiging 200 plus attendees yun sa public, no? Kasi yun yung nararamdaman kong fear, no? Yung nararamdaman ko na parang kinakabahan ako, na natatakot ako. So sinabi ko sa sarili ko, alam ko na, ito yung parang magi-indicate sa akin na papunta siguro sa 7-figure income ko. Ito yung magi-indicate sa akin na papunta doon sa 7 figures, okay, para kitain ko yung 7 figures, no? So, umuo agad ako. Okay, hindi ako nagdadalawang isip nung in-invite ako ni Edward de Formina na magsalita, okay, sa public speaking sa live event. Umuo agad ako nang wala akong dalawang isip. Sinabi ko, sige bro, ako gusto ko magsalita, okay, ng public. Gusto ko magturo, okay, doon sa ating mga members. So, yun. Okay? And I believe dahil ko nararamdaman yun, no? Kaya ako nararamdaman na kinakabahan ako, na natatakot ako. Kasi yun yung isang indication na papunta dun sa 7 figures. No? Yun yung isang indication na papunta dun sa next level ng business. Kaya kung ikaw, kung nararamdaman mo na hindi ka pa kumikita, no? Hindi ka pa napupunta dun sa unang income result mo dyan sa business mo, tignan mo na maigi, ano ba yung nararamdaman mo, no? Ano ba yung fear na nararamdaman mo? Ano ba yung challenge na nararamdaman mo ngayon na parang sa tingin mo iniiwasan mo, okay, na iniiwasan mo sa business mo? At ayun, no? Ano kaya yung fear na nararamdaman mo na sa tingin mo kailangan mo siyang gawin, tapos na mapipilit mo yung sarili mong gawin, no? Kasi yun yung papunta sa next level. Ano ba tong next level na to? Baka yun yung first income result mo. Okay? So yun. Malay mo marami nag-i-inquire sa yung prospect tungkol sa business mo. Di mo sinasagot, di mo kinakausap, hindi mo nire-replyan. Kasi baka kinakabahan ka, natatakot ka. Okay? Baka kapag pansinin mo naman yung mga next na nag-i-inquire sa'yo, baka yun ay magiging first income result mo. Diba? So, hindi mo kasi malalaman no? Ano sa subukan mo, ano sa gawin mo At saka ito nakakatuwa dito, kapag nakakaramdam ka ng fear, okay? Lagi mo lang tatanungin sa sarili mo, ano ba yung mangyayari sa'yo? Ano ba yung worst case scenario na mangyayari sa'yo? Okay? Imagine mo, nag-reply ka doon sa nag-inquire sa'yo, tapos bigla ka na maging dedo. No? Parang napaka-imposible. No? Kasi yung pinaka-worst na pwede mangyari sa'yo is yung mamatay ka. Okay? Yung pinaka-worst na pwede mangyari sa'yo is yun. Okay? Madedo ka bigla, no? At saka hindi naman siguro na biglang ka nakatulad. Kumausap ka ng prospect, no? Kinausap mo sa phone, tapos bigla ka na lang hindi na humihinga, no? Imposibleng mangyari, no? Kapag nireject ka ba, okay, kapag nireject ka ba ng prospect mo, ano ba mangyayari sa'yo? Sige, na-reject ka. Pero may isa ka pang parang, alam mo yun, pwede ka ulit sumubok na naman, no? Pwede ka na naman kumausap ng iba pang prospect, okay? Para magkaroon ka na naman ng next try. Parang ganun, no? Hindi ka biglang mamamatay na lang, tapos na yung oras mo, tapos na yung araw mo. Yung ganang klaseng bagay. So, ano ba yun? Okay? Ano ba yung fear na nararamdaman mo? Na, tapos kapag tinanong mo yung sarili mo, ano ba yung pinaka-worst na pwede mangyari sa akin? Okay? Parang mapupush mo yung sarili mo, no? Okay? Minsan matatawa ka na lang, no? Na katulad magvi-video ka, imagine mo nagvi-video ka, tapos bigla ka na lang madideds, no? So, napaka nakakatawa nga isipin, pero yun na nga yun, no? So, parang tinatakot mo lang yung sarili mo na hindi naman siya katotohanan, na hindi naman siya totoo, 'di ba? So, kapag nagkaroon ka ng ganong klaseng mindset na parang china-challenge mo every challenges na nangyayari sa'yo, china-challenge mo yung sarili mo, okay, sa mga challenges na nararamdaman mo, grabe, okay? Magiging unstoppable ka, tapos kada hakbang na challenges na mararamdaman mo sa business mo, okay? So, mapupuntahan mo siya. At syempre, mapapabilis mo yung progress mo papunta dun sa
sa income result na gusto mo, papunta doon sa goal na gusto mo. Kasi hakbang ka ng hakbang eh, no? Kada challenge, sinasabi sa'yo ng sarili mo na nakakatakot, okay? Nakakakaba. Pero kapag nagkaroon ka ng habit, kapag nararanasan mo yun, nararamdaman mo yun, is kailangan mo pala siyang gawin. Okay? Hahakbang ka ng hahakbang eh. Hahakbang ka ng hahakbang papunta doon sa income result mo. Okay? So, kung ano man yung fear nararamdaman mo, ano bang kaban na nararamdaman mo na kailangan mong gawin, na kailangan mong challenge, okay? Kung ano man yung nararamdaman mo doon, tapos nagkaroon ka ng habit na ginagawa siya, ito yung isang pinakamabilis na paraan para mapunta ka doon sa income result mo, doon sa first goal na gusto mong makuha. Okay? So, it depends on your goal din eh. Diba? Depends on your goal. Katulad ang goal mo, gusto mo maging magaling na empleyado. Sabihin natin, ganun, no? Gusto mo ma-promote. Ang mga pwede mong maisip dyan is kailangan makapag-build ka ng rapport sa boss mo. So, nararamdaman mo yun, no? Tapos mga pipigil sa'yo, hala, kailangan ko sumipsip sa boss ko. Ganun. Hala, kailangan kong kausapin yung boss ko. Hala, kailangan kong gumawa ng extra more, or sabihin natin na extra activities or extra time, no? Parang gano'n, kailangan ko mag-overtime. Yun yung mga fear na mararamdaman mo. Pero alam mo, kapag ginawa mo yung overtime na yun, kapag ginawa mo is makapag-build ka ng rapport sa boss mo, okay? Alam mong mapupunta ka, no? Katulad, kapag nag-build ka ng rapport sa boss mo, baka isipin ng mga katrabaho ko, kasi isipin ng mga katrabaho ko na masyado na akong bumibida, yung ganun. Pero kapag goal mo talaga is ma-promote, kailangan mo siyang gawin. Okay? Kaya nga may mga ibang mga empleyado na talagang malalakas yung loob eh, di ba? Kahit nasabihin natin na sumamama ng loob sa kanila ng mga katrabaho nila, basta ma-promote lang siya, ginagawa nila, no? So, kasi nasa goal talaga nila na habit nila na kailangan nilang gawin yun. Okay? So, yung mga ganong klaseng everyday experiences na sa tingin kong alam mo na, okay, na sa tingin mong common sense na, no? Paano kung i-apply mo yun sa business na nararamdaman mo or sa business na ginagawa mo? Diba? So, same application, same result na pwede mangyari. Okay? So, ganun, okay? Ano ba yung challenges na nararamdaman mo? Ano ba yung fear na nararamdaman mo? And hopefully, okay, and eventually, mapupunta ka dun sa goal na yun kapag ginawa mong habit yun. Okay? So, yeah. So, kung may mga questions ba? Okay? Yung mga questions ba tungkol dito sa coaching na to, sa mastermind na to, or kung may questions ba tungkol sa business mo, baka makapagbigay ako ng strategy sa'yo, ng suggestion. Okay? Kahit hindi related dito sa topic, kasi hindi naman to formal na webinar, no? Talagang gusto ko lang mag-share sa'yo ng strategy or tip or ng experience para mapunta ka dun sa mas mabilis na paraan, papunta dun sa resulta na gusto mo. Okay? So, yun. So, basically, yun nga. Okay? Ito yung purpose talaga ng mastermind na to is para mapabilis sa'yo, no? Para maging shortcut para sa'yo. Kahit na walang shortcut to success, pero at least yung mapabilis yung ruta mo, papunta dun sa goal mo. Okay? Itong business na to, okay, itong online business na to, it took me 3 years, no? It took me 3 years bago nakapag full time. I mean, bago ko na match yung income ko nung nagtatrabaho ako, okay, papunta dun sa sa business ko, yung income na kinikita ko sa business ko. 3 taon, no? 3 taon ko siyang pinaghirapan, 3 taon ko siya bago ko nakapag full time. And gusto ko sana makatulong, yung pinaka-purpose itong mastermind na to is kung sa akin umabot ng 3 years, okay, sana matulungan kita na maging months lang, okay, or first year lang, na para ma-share ko sa yung mga experiences na to. Kaya araw-araw din ako nagpo-post sa social media para makakaroon ka ng idea, para mapabilis, no? Yun yung pinaka-purpose ko talaga, ba't ko ginagawa tong life coaching na to, okay, para makatulong sa business mo. So, yun. Kapag may mga questions ka naman, okay, so mukha namang walang questions, so good PM din sa'yo, Belen, okay, good PM. Ayun. So, okay, so mukha nang wala kayong questions, so ganito na lang, kung may questions kayo biglang naisip, okay, biglang na naisip, i-leave mo na ng comment dyan sa baba, okay, kasi gusto ko talaga makapag-interact sa'yo, no? Gusto kong makausap ka, okay, na ayun, kung ano man yung namumroblema ka sa business mo. Okay, kasi nakikita niyo naman sa Messenger, 'di ba? Medyo minsan mahirap akong makuha doon. Okay?
Kasi medyo marami nang ginagawa, pero itong mastermind na to, gusto kong maging parang avenue siya kung paano ako makakapag-interact sa'yo sa business mo, no? So yun, anyway, kung gusto mo to, click the like button. Kanina may nakikita akong hearts and likes. Salamat na naman sa love, salamat sa likes, sa pag-appreciate mo nitong coaching na to. So yun, click the like button naman kung nagustuhan mo to. Kung may comments ka, kapag may questions ka, leave your questions below. Yun, may like na naman nakita. Thank you. So yun, mag-leave ka na ng question dyan para makapagbigay ako ng suggestion para sa'yo. At kung nagustuhan mo rin to, pwede mo rin to i-share sa mga kaibigan mo, sa mga teammates mo. And hopefully, and eventually, I mean, not eventually, pero hopefully makapagbigay sa kanila ng idea, okay, para magkaroon din ng resulta doon sa business na ginagawa nila. Okay? So yun, this is once again Raymond Gerald Tabaque. Salamat sa pag-attend nitong live coaching, live mastermind na to. Ayun, kapag may nahabol ka pang question, mag-leave ka lang ng comments sa baba. Okay, so yun, thank you for your time. Thank you sa 30 minutes of your time. Okay, I love you for being here. I appreciate you for being here. At kita-kitsa naman tayo sa next live coaching natin. Have a good evening. Have a blessed evening. Have a blessed Tuesday night. Okay? And ayun, okay, kita-kitsa naman tayo bukas. Okay. So yun. Have a good evening. Have a good evening. Si Riley Castillo. Si Riley, wow. Riley, ikaw ba yung estudyante ko? Kapangalan mo siya, ikaw ba yan? Paano po siya kikita? Okay, maraming paraan. Maraming paraan. Okay, maraming paraan no? Thank you sa question mo, Riley, no? Maraming paraan Pwede ka magtrabaho, pwede ka mag-business, online business, no? Marami kang may search sa online. O nga, si Riley nga to, no? Okay, boss ko yan, no? Okay, so yun. So salamat, ayos, naka-attend ka. So yun, so miss ko din naman kayo, no? So ayun naman, medyo naging busy lang dito sa pag-business. Pero thank you doon sa tanong mo, maraming paraan. Okay? So, marami talagang paraan kung paano, no? Pwede ka mag-search sa internet kung paano, pwedeng online job, pwedeng online business, ganung mga klaseng bagay. Actually, itong mga sinishare ko, sa totoo lang ito yung mga hindi talaga tinuturo sa school. Okay? So, yun yung okay, hindi tinuturo kung paano ba, no? Paano kikita, mga ganung klaseng mga bagay. Yun yung na-realize ko nung naging teacher ako. Actually, yung mga tinuturo ko nga, okay? So yun, thank you. Ayos. Nalugi po siya. Okay. Sino yun, bro? Parang na-intriga ako sa sinasabi mo, Riley. Sino siya? Sino nalugi? Ayan. So anyway, thank you just sa question mo. Okay, pwede mo na leaving comment dyan. Sino yun? Na-intriga ako dyan. Ayun, kung sino naman yung binabanggit mo. Niloko po siya. Okay, so baka may nakilala ka, no? Okay. Pagdating kasi dyan, ayun na rin, okay? So, sa pagdating sa mga scam, no, mag-ingat na rin kayo, no, kapag dating sa online talaga. Masasabi ko lang talaga, bago kayo sumali sa isang business, okay, siguraduhin nyo muna na talagang, na talagang alam mo yun na pagdating kapag dating sa products, okay, siguraduhin mo na valuable yung product, no? Yung mabibili mong product, siguraduhin mo siya na alam mo yun na magiging valuable para sa'yo, na magagamit mo siya, matutulungan ka para doon. Kasi kapag yung isang business, kapag isang business is nakafocus ng sa kitaan, okay, nakafocus na doon sa pagkikita, sa kitaan, sa mga recruitment, yung ganong klase mga bagay, sa mga tao-tao. Okay, sa totoo lang kinakabahan ako sa mga ganyang klase mga business model no. Yung katulad yung mga kapag may mga presentation, no, masyadong focus sa kitaan, hindi masyado binanggit yung product, kung valuable yung product, no. Kapag ganong bagay, okay, sa totoo lang medyo kinakabahan ako sa mga ganong klaseng business, hindi ako sumasali sa mga ganon. Marami rin kasi mga nag-invite sa akin na gano'n yung mga puro kitaan, okay, na kapag sumali ka dito, okay, madalas tinatanong ko yung tungkol sa product, wala silang masagot sa akin madalas na tungkol sa product, okay, at saka yun, dahil doon, okay, so ganong klaseng mga bagay, no, dahil doon, ayun, na parang ano may na parang nasa gut ko na hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain, pero
lumalayo na ako sa mga ganong klase mga bagay eh. Okay, so yan, si Riley din may question, paano po ba namin malalaman mga scammers sa hindi? Sa pagdating sa ganyan, kailangan alamin mo ng maigi sino yung kausap ko, alamin mo na maigi sino yung mga company founders, alamin mo na maigi kapag valuable yung product po. Okay, yung product na makukuha mo. Okay, katulad, nagbayad ka ng sabihin 1,000 pesos. Okay, tapos kung titignan mo na maigi, kung yung product na makukuha mo is worth more than 1,000 pesos, okay, kapag mas malaki sa 1,000 pesos, para sa akin okay yun, hindi yun scam, no? Para sa akin okay yun, yung ganong klase mga bagay, no? Kasi kapag ganon, ayun eh, minsan kasi pagdating din sa scam kasi, minsan iniisip kasi nila katulad, nag-pay in, no? Nag-pay in yung isang tao, tapos di na kinausap ng upline or di na kinausap nung nag-invite sa kanya, minsan sinasabi na scam na agad yun, no? Pero katulad, dun naman sa business na yun, may mga nakita siyang kumikita, may nakita siyang mga top earner, may nakita ng ganong klaseng mga bagay. Actually, di mo rin masasabi na scam yun kasi may mga kumikita eh. Okay, medyo kakabahan ka kapag tignan mo na maiging business tapos walang kumikita. Yun, medyo scam na siguro yun, no? Parang hindi magandang business na yun. So kapag ganun yung nangyari sa'yo, katulad yun na nag-pay in ka, nagbayad ka, tapos bigla kang iniwan nung biglang hindi ka na kinakausap nung nag-invite sa'yo, nung kumausap sa'yo, ang pwede mong gawin is maghanap ka ng ibang upline or maghanap ka ng ibang mentor sa tutulong sa'yo kung paano mo gagawin yung business mo. Kasi kapag may kumikita sa business mo, okay, which means hindi naman siya scam, no? Ibig sabihin kumikita naman eh, di ba? So, kailangan lang talaga maging alamin mo lang, kilalanin mo na maigi sino yung kausap mo, at kilalanin mo na maigi yung company, kilalanin mo na maigi yung mga founders, kung sino ba yung mga tao doon, no? At saka, ayun eh. So, kapag too good to be true, masyadong too good to be true, katulad lalo ni mga sinasabi sa'yo na pag pay in mo, pag invest mo, okay? Wala ka nang kailangan gawin, yun, okay, para sa akin, scam na yun. Okay, para sa akin, yung mga guarantees na ganon, yung sabihin natin, matutulog ka lang, bigla kang kikita, yung ganon, yun, medyo nakakatakot na yung ganong klaseng mga bagay, no? Yung mga ganong klaseng messages, mga ganong klaseng guarantees. Kapag nakakaramdam ako ng ganong katulad, yung mga nag-i-invite sa akin, tapos yun yung pinapromise sa akin, medyo ayoko na, hindi na ako sumasali sa ganon, hindi na ako nag-pay in, hindi ko na pinapansin yun, yung taong yun, no? Kasi kailangan, yung mga guarantees na ganun, okay, medyo nakakaba talaga. So, yung mga hyper daw, sabi ni Mark, yung mga talagang babaliwin ka, no? Babaliwin ka na talagang dahil sa mga energy nila, yung ganong klaseng mga bagay, medyo nakakatakot na nakakakaba talaga. Okay, so hindi natin may iwasan yon kasi yung scam naman talaga, hindi lang sa online yan eh, kahit saan talaga eh, no? Katulad, may mga politicians din tayo ng mga scammer, no? May mga may mga tulad sa mga security guard tuloy, mga security, mga police, may mga police din ng mga scammer, di ba? Kahit sa ang bagay talaga may mga scam, katulad sa mga restaurant, siguro may mga scammer din na restaurant, katulad nagbayad ka ng gusto mo freshly cooked, tapos ibibigay sa iyo mga talagang 1 week old na, baka may mga ganun, no? Kahit sa ang bagay talaga may scam, no? Kailangan mo lang talagang alamin, kailangan mo lang talagang maging maingat, kailangan mo lang maging mabusisi sa mga ganong klase mga bagay, no? Hindi mawawala ang scam. Okay, kahit sa ang bagay talaga, okay, may mga tao talaga, may mga madidilim na pakay, okay, so mag-ingat na lang talaga, at yun yung mga pwede kong ibigay sa'yo na hopefully na hindi na mangyari sa'yo kapag na-scam ka man. Kailangan alamin mo kung sino yung mga taong yun, alamin mo kung ano yung mga sinabi sa'yo, ano ba yung mga guarantees sa'yo, okay, ano ba yung mga promises na binigay sa'yo. Tapos kapag tignan mo na maiging company, kung may mga kumikita ba, okay, tapos tignan mo na maigi yung mga messengers, okay, mga messages, okay, mga messages na sinasabi dun sa pagpresenta sa'yo. Kapag masyado nakafocus sa kitaan, hindi masyado binibida yung product, no? Hindi masyado pinapakita yung produkto na bibilin mo. Okay, so ayun. Okay, kapag puro kitaan lang, puro kitaan. Okay, para sa akin, opinion ko lang yun kasi of course, iba-iba talaga. So yun lang naman, be careful lang naman, at saka ayun, make sure na credible talaga. Okay? Salamat sa message mo, Riley. Okay, so hopefully, no,
hopefully makabisita rin ako dati. Guys, yung mga yung mga attendees dito, yung si Riley, estudyante ko dati yan. Estudyante ko dati na nagtuturo pa ako. Okay? So, thank you Riley. Yun, sabi ni Mark, maganda yung sabi ni Mark. Look for the value na pwede mo makuha sa products. So, yun. Basically, yun na yun. In one sentence, yun yung pinaka gusto kong i-share. Okay? Gusto kong makuha din yung good point. Okay? So, yun. Si Orel din, nandito na. Ayos, si Riley at si Orel. Magkaklase kayo dati. Ayos, so thank you sa pag-attend, no? Kayo mga estudyante ko man, or mga tinuturuan ko ba dito sa business na to. Thank you sa pag-attend. Okay, I love you guys. I appreciate your time. 40 minutes na tayo pero nandito pa rin kayo. Thank you talaga. Okay na nandito kayo na spinan niyo 40 minutes para makuha itong mga value na to, itong training na to. And hopefully, okay, hopefully talaga na makapag-produce to ng resulta para sa'yo. Kasi yung pinaka-purpose ko talaga ba't ginagawa to araw-araw, no? Kung bakit ako naghahalungkat ng mga ideas, nagre-research ng mga ideas, no? Is para yun, matulungan ka, mag-guide ka para mapabilis, no? Kung itong 3 years na, inabot ako ng 3 years bago ko ma-match yung income ko nung nagtatrabaho ako, okay? Na 3 years inabot ako yun para makuha ko yung freedom, no? Yung freedom na nga na makaalis ka dyan sa trabaho na ginagawa mo. Okay, gusto ko sana mapaikli yun, going months or going years lang. Okay, sabihin natin 1 year lang or 2 years or parang ganun, mapaikli ko man lang, okay, yung process na yun. Okay? So yun lang naman. So thank you. Si John na rin pala, sa kasi Lance. Ayos estudyante ko nanonood Thank you. Miss ko rin kayo. Ayos. Okay, hopefully magkita-kita din tayo. So yun, si Robert din. Okay. So yun, thank you. Hopefully, I hope na maka-attend ulit kayo sa next coaching natin. Have a good evening. Have a blessed evening. God bless sa inyo. And hopefully, okay, eventually, I hope na makuha nyo ng freedom na kinukuha nyo, na inaasam nyo para sa pangarap nyo, para sa business nyo, para sa pamilya nyo. At ayun, okay, kita-kits ulit tayo bukas. Thank you sa pag-attend. So, have a good evening and bye-bye.